Sinasabing ang breast cancer ay pangalawang common cancer sa Asia. Karaniwang dinadapuan ng sakit na ito ang mga kababaihan. Ang umpisa talaga, bukol siya, yung tinatawag na cyst. Pero pinabayaan ko lang siya. Kasi nag-work ako yung trabaho ko kasi as a line leader, laging nakatayo, paikot-ikot. Tuwing hapon, naramdaman ko siya na nilalagnat ako. Pinabayaan ko lang siya. Yung bukol na yan, nasa ilalim ng dibdib. Tapos unti-unti siyang tumitigas na siya. Pag malamig, lalong kumikirot hanggat nangitim. Nangitim siya hanggat yung talagang as in masakit pati likod. Sabi ko magpa-check ako. Taong 2001 nang magumpisang maramdaman ni Jocelyn Manuel ang mga sintomas ng cancer. Wala siyang kamalay-malay na umabot na sa stage 3 ang kanyang breast cancer. At sa loob ng 5 taon, pilit pa rin niya itong pinaglalabanan. Year 2001, naramdaman ko na po yun. Kaya lang pinabayaan ko siya kasi trabaho, bahay. Tapos nung lumala, kasi hindi ko nga pinapansin, iniinom ko lang siya ng nipinami. Pag nawala yung kirot, wala lang. Nangitim na po yung didi ko. Sabi ko, ano kayo nangyari sa didi ko? Nung nagpa-check up na po ako, kasi nahirapan talaga ako gawa ng pati likod po sobrang sakit. Manas ko po lahat yan. 5 years po akong lumalaban. Iba-iba na pong gamot iniinom ko. Wala pa rin lunas. Pero iniisip ko, wala akong sakit. Fighting spirit po ako talaga. Nalaman ni Jocelyn na may taning na ang kanyang buhay. Dahil dito, mas ninais niyang magtrabaho sa halip na magpahinga upang maiwasan ang sobrang stress sa kanyang kalagayan. Naging dahilan din ito ng madalas nilang pagtatalo ng kanyang asawa. Ako pala is teen straight. Tapos sabi ng doktor, 6 months na lang po yung buhay ko. Gusto kong magtrabaho. Ayaw ko kasi sa bahay kasi lalo akong nai-stress. Hanggang sa isang araw, may dumating na magandang balita na nagpabago sa buhay ni Jocelyn. Year 2013 po, tanda ko po yun, yung February po yun. Kasi yung kasama niya sa dating company, nagpunta sa pinapasukan ng asawa ko, sabi niya, partner, itry mo to sa asawa mo. Pag uwi ng asawa ko, dala-dala niya kalahati. Sabi niya, ma, mayroon ka ng gamot. Ihaplas mo sa didi mo. Tapos patak niya sa ulo, tapos dinadaan sa tubig. Tapos nung uminom ako, parang naginawaan ako. Hanggat nakarecover ako, nakatayo ako. Tapos ang ginawa ko, sinare ko na lang sa iba kasi nagtaka sila ba't ako nakarecover kasi stage 3 nga po. Lumipas ang ilang araw, tuluyan ang naghilom ang mga sugat sa kanyang dibdib. Natulungan din niya ang kanilang kabuhayan. Ang dami ko na rin nasira na nakarecover sila. Ang dami na po namin natulungan ngayon sa Region 2 po. Kasi maraming naniwala talaga sa Quantum Indon. Kaya yung Quantum Indon, napakabilis namin i-post. Parang nililigo na lang doon kasi maraming may prueba po na nakagamit ng Quantum na talagang lumakas sila. Yung mga kasama namin taga Region 2, yun sila natulungan as kumita po sila.